Habang nagkakaroon ng issue sa LPD project natin mula Indonesia, mukhang South Korea naman ang humahakbang papasok, at hindi lang basta-basta. Ayon sa mga ulat, HD Hyundai Heavy Industries ay kasalukuyang nakikipag-final negotiation sa Pilipinas para sa 2 karagdagang frigates. Pero ang interesting part dito, mga bro, ay yung ingay na nagmula sa ilang Indonesian military pages na nagsabing hindi raw kayang pondohan ng Pilipinas ang LPD na ginagawa ng PT-PAL. Kaso, ayon sa mga fact-check ng ating sariling military affiliated pages, mali ito. Wala raw katotohanan yung claim na iyon, at tuloy pa rin ang proseso. Ang masama lang, yung mga ganitong post ay parang nagdulot ng unnecessary tension sa relasyon ng dalawang bansa. Hindi man direktang kasalanan ng PT-PAL, pero marami ang naniniwala na dapat nilang sinupil agad yung misinformation para hindi na kumalat. Kung tutuusin, ang Pilipinas ay naging consistent partner ng Indonesia pagdating sa defense cooperation. Pero dahil sa mga ganitong insidente, baka magdalawang isip na ang gobyerno natin sa mga susunod na proyekto. Ang tiwala sa defense industry ay napakahalaga, at kapag nabasag yan, mahirap nang ibalik. Kaya hindi malayo na ang susunod na mga kontrata, tulad ng bagong LPEDs, ay mapunta na sa ibang bansa gaya ng South Korea. Speaking of which, ang HD Hyundai ay may sariling lineup ng LPEDs, HDL 10,000, HDL 13000, at HDL 17000. Ibig sabihin, may opsyon ng Pilipinas kung gusto nitong mag-level up sa mas malaking landing platform dock na may mas advanced systems, mas malakas na engine, at mas mataas na troop and vehicle capacity. Hindi na kailangan tumingin ng malayo, available na ang mga design sa bansa na subok na rin sa naval engineering at after-sales support.